And again, for the first time, nakabalik po ako ng pag-preach po sa inyo because meron pong minsan pinapaabot ng Diyos sa atin. And alam ko po ang bawat isa ngayon is they're worried about tomorrow. Nag-aalala po sila kung ano po yung nangyayari ngayon. Ay nais ko pong ipaunawa sa inyo po, ano po ba yung kailangang ilagay natin sa puso't isipan ngayon upang hindi tayo malungkot. My message today is the most awaited time of humankind, the second coming. If you open the book on book of in the book of John, chapter 14, in my Father's house are many rooms. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe in me as well. In my Father's house are many rooms. If were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and welcome you into the presence so that you may be where I am. And that is the good news. And purihin po ang Panginoon. So, lalo po sa ngayon, nakita na natin yung hindi na prophecy po yung ating sinusundan, kundi yung actual na nangyayari na nga po na sa sinulat ng Bible na in the book of Matthew chapter 24. All the signs ng kanyang muling pagbabalik ay nakita na po natin. Ano po ba yung mga signs na sinasabi po ng Bible at ikinatatakot ng marami? Kaya po ako in-encourage ng Lord ng mga message sa inyo upang minsan pa'y aliwin kayo sa mensahe niya na dahilan bakit siya pumunta dito. Kasi sa nangyayari ngayon, ito pong nakasulat sa book of Matthew chapter 24 ay hindi na po isang drawing, hindi na po isang prophecy, kundi isang totoong kaganapan na naranasan natin ngayon at katatapos lamang po ng disaster sa atin, and pray na hindi na ito bumalik. So yun po yung time na kung saan ay hindi maunawaan ng marami. Gusto ko lang ibahagi sa inyo bakit nangyari ang mga bagay na to. Dito po sa aklat po ng Hebrew chapter 12, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses. So ito pong sinasabi po sa book of Matthew na palatandaan na kanyang muling pagkabalikan. Sabi ng Diyos, in Matthew chapter 24, verse 4, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, except the Father only. Wala pong nakakaalam. So ito po'y ginawa pong isang surprise sa atin sapagkat ito po yung the most awaited time of humankind na higit pa ito sa Christmas, higit pa ito sa pangako po doon sa book of Isaiah na unto us a child is born and unto us a child is given and his name is called Wonderful. Dumating po ang Christmas at marami pong taga-Old Testament na natutuwa na ang sabi nila, makita ko lang ang Messiah, pwede na akong mamatay, sabi po ni Simon. Sapagkat alam po nila sa mahabang panahon na paghihintay ng mga Israelita ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At ang pangako po na yan ay nag-umpisa noong ang ating Panginoon Kristo isinilang hanggang sa oras na ito. Na binigyan tayo ng Diyos ng
2,000 taon, na ibig sabihin 2 araw sa kanya, na makaprepare. Hinintay po ito ng maraming tao. And nung nagbigay siya ng 2 araw, so napakadali, ano? Because one day with the Lord is 1,000 years sa atin. Kung inyong isipin, napakadali po nung time na binigay sa atin ng Diyos para mag-prepare siya, makapili siya, makalikha siya ng isang bayan o isang kaharian dito sa lupa na siya ang hari. So simula nun, i-declare po niya sa aklat ng Matthew chapter 4 verse. Pagkatapos may handa ng ating Ama ang ating Panginoon Kristo, sa loob ng 30 taon, ang haba, sinabi po niya, the first preaching of our Lord Jesus, repent, for the kingdom of God is at hand. And from that time on, simula sa time na yon hanggang sa ngayon, ang Diyos ay nagpuproduce ng mga anak niya na tinawag na Christian. Bakit tinawag na Christian? Sapagkat in the Old Testament, they call it chosen people. Those chosen people ay wala hong nagawa na makasunod sa kanyang kalooban. Few people lang, talaga lang pong naging tapat at a handful. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi niya, for God so loved the world. Sobrang mahal niya tayo. That He gave His only begotten Son, our Lord Jesus. That whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. Naalala ko po, ito po aklat ng Ezekiel. Ang aklat po ng Ezekiel, aklat ng Jeremiah, aklat ng Isaiah, ay dito natin makikita kung gaano katapat ang mga taong sinugo niya. Na desidido sila na iligtas ang mga tao, but ang tao po kahit anong gawin, na dun pa din yung pagiging tao nila. Pero ang mga tao na to, gaya ni Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, ay tapat sa Diyos. No matter what happened, mamatay man sila, batuhin sila, patayin sila, naging tapat sila. Sapagkat ipinaabot niya sa atin ang mabuting balita. Anong mabuting balitang ipinaabot niya sa atin? Ipinaabot niya po sa atin ang plano niya sa lahat. My plan for you is not to harm you. Unlike nung nababasa po natin dito sa New Testament, na sa second coming, meron pong mga rumors of war, pero hindi po yun i-design para tayo po ay mag-suffer. I-design ho yun upang lalo tayong maging malapit sa Kanya. Sabi ng Lord, my plan for you is not to harm you. That's the plan of God. But to prosper you and to give you hope and future. As malinaw po yun sa aklat ng Jeremiah. So nagpatuloy po ang Diyos at pagdating po sa Book of Ezekiel, napakaganda po. Sabi yun ng Book of Ezekiel chapter 34 verse 11, for thus says the Lord, God, I myself, I will search for my sheep and I will seek them all. Yun po yung kanyang desire sa buhay po natin. So ganun katigas ang ulo ng mga Israelita since the land of promise. But dumating sa puntos po natin sa time of Malakay na wala na po halos na masugo ang Diyos. Kaya pinadala niya po si John upang
ihanda po ang ating Panginoon Kristo. Siya po yung mentor ng ating Panginoon Kristo nung siya pumunta dito sa lupa. Kailangan niya ng mentor. Kailangan niya ng teacher. So, to cut the story short, John, siya po yung nag-guide, naghanda sa buhay ng ating Panginoon Kristo for 30 years. Nakita po ng ating Panginoon Kristo, hindi lang po itinuro kundi kung paano mag-disciple, kung paano manalangin, kung paano maghayag ng salita ng Diyos. At sa loob ng 30 taon, ginawa po niya ang kanyang misyon. Nag-umpisa po siya sa basic requirements. Submission. Submit to God. He submitted himself to our Father. Yeah. And being baptized, and the heaven was open, and the Holy Spirit come down, and the Father recognized him. And then he was led by the Holy Spirit. That's how our Lord Jesus start his earthly ministry and declare, okay, the kingdom of God is at hand. Now, sundan na po natin. So yun pong lahat ng nilikha ng Diyos. Wala pong plano ang Diyos na ipahamak ang bawat isa sa atin. Yun po yung totoo. Ang hell ay hindi po dinesign ng Diyos para sa taong ginawa niya. Hindi po. Ginawa lang po ang hell sapagkat ang demonyo ay hindi na namamatay. Kailangan meron siyang place na paglalagyan. At yun yung final judgment. Wala pong plano ang Diyos na tayo ay dalhin sa hell. Wala. Yung po gusto kong ipaalam sa inyo. Kung meron kayong alam, write your comment below. Sa kabila po ng mahabang kwento sa Bible, gusto ko lang i-summarize sa inyo ang ano bang plano ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik upang hindi naman tayo magkaroon ng takot. Balikan ko po yung verse na aking binasa sa inyo. Matthew chapter 24 verse, but concerning that day and hour, no one know, even the angel of heaven, nor the Son except the Father only. Wala pong nakakaalam. Bakit ay sindikreto po ito? Wala pong nakakaalam. Wala ni isa. Ni Son of God. Dahil ito po isang surprise sa atin. Isang surprise. At ito po yung pinakahihintay ng napakadaming Christian at maging in an Old Testament people na iniligtas. Ang kanya pong creation at pagpili ng mga mamamayan sa kingdom ay hindi pa po tapos. Kung inyong malalaman, bigyan ko lang ko kayo ng idea, meron pong klase ng judgment, merong Bema judgment, merong White Throne judgment, at meron pong tayong final destination which is heaven. Wala pa pong na doon ang lahat ng mga namatay na mabuti ay nandun po sa Abraham's bosom. Ng Abraham's bosom ay may dalawang bahagi na naghihintay doon. Isa po yung kinalagyan ng mayaman at ang isa po yung kinalagyan ni Lazaro. So sa lahat ng mga nakinig at naging mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos ay nandun sa tinatawag na paradise. At yung mga mahal sa buhay natin ay naghihintay po doon. Pastor, gano'n katagal? Aalamin ko po ulit sa inyo na ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang. Kung ang inyong lolo ay namatay 1,000 years ago, bali ay isang araw pa lamang siyang nag-iintay doon. Ganong kadali? Ganong kadali? So, masaya po nating iniintay ang time
na tayo makarating doon. Kaya lang, ang isang malaking problema ay ganito. During the last days, may sinabi po ang Book of Matthew na in the last days, ito po yung palatandaan. At dito po natatakot ang maraming tao. Natatakot sila sa palatandaan. Meron pong earthquake, nagaganap. Disasters, nagaganap. Wars, rumors of wars. Hindi lang rumors, kundi wars, famine, pestilence, and earthquake. So dahil doon ang mga tao ay lumalayo sa Diyos. Which is, kaya sila lumalayo sa Diyos dahil nakapokus sila doon sa sign. Hindi sila nakapokus doon sa plano ng Diyos. Dalawa pong tingnan natin. And the end time, dalawa po yung kinakaharap po natin. Isa yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, there will be war. Nangyayari na po ngayon. Hindi na po ito kwentong dyaryo. May war po sa Middle East. May war po ditong, may rumor of war po dyan sa ating katabi na kung talagang magkakagirahan ay nakakalungkot ay ang sentro po ay ang Philippines. Alam niyo po ba ang nakakatuwang bagay? Dalawang mahalagang bansa ang pag-uumpisa ng gera. Ang isa po ay ang Philippines at ang isa po ay ang Israel. Ang Israel ay ongoing. Ang Philippines, nakikita niyo naman po, ay kung inyo pong susundan, ay matatakot ho kayo. Ay nadyan na po lahat ang aircraft carrier. Andyan na po lahat ang mga bansa sa tabi po natin. Ang tanong, ay bakit sa Pilipinas? At bakit doon din sa Israel? Maring malaking tanong sa inyo. If you look at deeper, so yung pong Pilipinas at Israel ay may parehong palatandaan. This is not our topic for today, but binigyan ko lang ko ng idea kung bakit napakahalaga ng Pilipinas at ng Israel in the end time. Now, para bigyan ko po kayo ng kapanatagan sa nagaganap, gaya po ni Christine. Sabi nga ni Christine is, pambihira naman pangalan ko pa. Sabi nung anak ko. Sabi ko, napakalakas mo ining sa Pilipinas. Halos lumubog ang buong Pilipinas. And hindi lang yun. Hindi lang naman po sa Pilipinas nangyari. Umiikot po yung storm na yan, bagyo sa buong mundo. Hindi lang naman po sa atin. Katatapos lamang po ng hurricane sa Florida. Katatapos lang po ng baha sa China, baha po sa Taiwan, and every part of the world. And why God allowed these things to happen? Iyon po yung malaking tanong. Bakit niya inallowed to? Sa ganito po yun. So tingnan po natin yung salita ng Diyos. The Word of God is foolishness sa lahat ng mga hindi nananampalataya. Kaya po yan ay hindi maintindihan. Hindi sila nananampalataya dun sa promise ng ating Ama na ibinigay niya ang ating Panginoon Kristo. But sa lahat ng mananampalataya, it is power. Ito po'y kalakasan natin. Sapagkat hindi po tayong mananampalataya nakatingin doon sa sign, kundi nakatingin tayo doon sa the glorious, yung pong pangako ng Diyos, in my Father's house are many rooms. Yun po yung doon tayo nakapokus. Doon dapat tayo nakapokus. How about, Pastor, baka mamatay ako? Hindi naman pwede hindi tayo mamamatay. Huwag niyong katakutan ng kamatayan. Ano ang sabi ng ating Panginoon Kristo nung siya nasa krus ng Kalbaryo? Father, unto your hands I commend my spirit. That's all we need to do. Into your hands I commend my spirit. Ang buhay po natin dito sa lupa is just like a mist. Para lang pong hamog. Minsan po ay dumating tas biglang mawawala. Ganong kadali lang po ang buhay natin dito sa lupa. At ang pangako po niya,
sa ganitong mga pagkakataon, tas sa huling pagkakataon, makikita niyo po ang dami. Bibigyan ko lang ko ng ilan. In the last days, uh, in the last of the gospel of the kingdom, which is ito po yung sinasabi ko sa inyo, it is the gospel of the kingdom. Ito po yung kahariang hinihanda ng Diyos, shall be preached to the whole world, and the end will come. But meron sinabi siya doon, and I will be with you up to the end of this world. So, ano pang problema po natin? Siya ay sumasa atin up to the end of this world. Ano po yung pangako po niya sa atin? Tandaan niyo pong mabuti. And book of Matthew, okay, Great Commission, anong sabi po niya? All authorities on heaven and earth was given unto me. Wala ka nang, was given unto me. Nasa kanya lahat ng kapangyarihan. Go ye therefore and make them disciple. Turuan tayo na sumunod sa kanya. Baptize them in the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Teach them to obey my word, and I will be with you up to the end of this world. Another thing. So, ibig sabihin sa ganitong pagkakataon, andyan kasama mo, katabi mo ang Diyos. Ang ikinatatakot natin, baka tayong mamatay. Sadya po tayong mamamatay. Sabi ni Apostle Pablo, to die is gain and to live is in Christ. So yun po yung katotohanan na hindi po kinatatakot. Bakit ka matatakot mamatay kung alam mo naman na tayo muling mabubuhay? Anong patotoo ng ating Panginoon Kristo? Hindi lang po niya itinuro, kundi siya mismo ay nanampalataya, naniwala, ginawa ang pinapagawa ng Ama, tinubos tayo sa ating kasalanan na hindi natin kaya. Ipinako siya sa krus ng Kalbaryo at sinabi niya, ako'y mamamatay at ako'y muling mabubuhay. At pagkatapos ng 3 araw, siya ngayon muling nabuhay. So ibilang patotoo, I am the resurrection and I am the life. At ang sino mang sa aking manampalatay, bagaman siya ay mamatay, muling mabubuhay. Kapatid, kaibigan, ano pa bang kinatatakot mo? Natatakot ka ba na maiwan yung kayamanan mo? Natatakot ka ba na maiwan ang mga bagay na narito sa lupa? Ito po yung totoo. Isulat ninyo. Ang tunay nating bayan ay ang langit. 2:20, Ephesians 2:20. Our citizenship is in heaven, hindi ho tayo taga rito. Ang tunay nating bayan ay ang langit. At yun po yung pinakahihintay po natin. Kaya lang ang mga tao, dahil sa kakulan ng kaalaman, ang nalalagay sa kanila ay takot. Sa halip na yung pangako ng Diyos, ang kanilang panghawakan, ang natatakot baka may bagyo na naman, baka maggera na naman, baka magkaaway-away, baka wala akong makain, baka paano kaya ang anak ko? Huwag mong alalahanin yan. Huwag mong alalahanin yan. Why you worry about tomorrow? Is days enough for the trouble of its own? I am here. Hindi kayo taga rito. Kayo ay taga langit. Inihanda ko lang kayo dito sa lupa ng Kingdom of God, which is church, na kung saan sasanayin tayo na manampalataya, matuto tayo ng katotohanan at malaman natin ang magpalaya po sa atin. Kaya maraming tao po na natatakot, ayaw nilang pumunta sa church, ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kapatid, kaibigan, ang dahilan bakit ang tayo natatakot is because of lack of knowledge. Ligtas ang may kaalaman. The truth will set you free. Kaya po ako'y muli nag-preach. Dahil kahit alam niyo po yung aking kalagayan, nung mangusap ang Diyos sa akin, Mara, wake up. Share this. Sabihin mo sa buong mundo na huwag matakot. Inihanda ko sila ng tirahan dito sa langit. At anghel ay hindi ko ginawa para sa kanila. Gagawin ko ang lahat. Kahit ibigay ko ang buhay ko,
maligtas lang lahat. At sinabi po sa Book of Ezekiel. That time na ako po ay naghihintay ng aking pagbabalik sa Pilipinas. Time na ako ay nagpapahinga. Patuloy pong nangungusap ang Lord sa akin. And as I read the Book of Ezekiel, ito po yung malalim na word na binigay niya. Ezekiel chapter 34 verse 11. For this says the Lord God, I myself, sabi niya, will seek for my sheep and all and seek them out. Hanapin niya po lahat. Wala siyang iiwan. So kapatid, kaibigan, sobra tayong mahal ng Diyos. Wala ho ni isa siya na gustong mapahamak. Gagawin niya ho ang lahat na magagawa. Huwag lang may mapahamak kahit isa. Ganyan po yung ating Ama. Yung ating nababasa po na kapag ikaw ay makasalanan, dadaling ka sa dagat-dagatang apoy, which is kung inyong iisipin, ang Diyos ay lumikha ng tao upang maging Kanya. Hindi po niya nalika na pag nagkasala ay parurusahan niya habang buhay. Para maunawaan niyo po yung lalim po ng sinasabi ng Book of Ecclesiastes. Na dun po ang nakalagay kung saan pupunta. And ako po'y nalulungkot. There's a lot of wrong teachings na kung bakit ang mga tao'y natatakot. Bibigyan ko po kayo ng sample. Kung tayong mga ama, tayong mga magulang, mayroon tayong anak na napakatigas ng ulo, na kahit anong gawin natin, napakasama ng ugali. Gagawa ka ba ng isang pugon at ilalagay mo siya doon habang buhay na pahirapan? Kung tayo mga ama, hindi natin gagawin yun. How much more our Father? Habang ako po'y nag-iisa. And I'm so blessed na God give me quality time to talk to Him personally. And this is my question, Lord. Ginawa mo ba ang tao na kapag hindi nakasunod ay paparusahan mo habang buhay? And He said, no. No. Ilang beses ba tayo patatawarin? Ano sabi ng Diyos? Unlimited. Unlimited. Kaya lang, ito po yung isang totoo. Pasama ng pasama ang mundo at pahirap ng pahirap. Kaya hanggat maganda pa ang mundo, magsisi ka na. Dahil hindi titigilan ho ng Diyos ang daigdig na ito hanggat ang bawat isa ay matupad ang salitang ito. Makinig kayong mabuti. That every knee shall bow, that every tongue confess that Jesus is Lord. Wala ho ni isa na hindi magbabow down dahil sa hirap, sa pagod, sa great tribulation darating. Why you're waiting for that tribulation? Samantalang pagkakataon na ngayon para tayo humingi ng tawad at huwag mong maranasan. Ito po yung totoo. And I thank God, lagi ko po itinatanong, Lord, talaga bang paparusahan mo at ilalagay mo sa walang hanggang kamatayan? Ang nakalagay ho po doon ay eternal death. Ang impyerno po ay ginawa lang ng Diyos para lang sa mga demonyo, hindi puros para sa tao.
Pero ang Diyos ay maghihintay sa atin. Kaya lang ito yung masakit. Bakit mo hihintayin na magkaroon ng World War para magsisi? Bakit mo hihintayin na magkaroon ng gutom para magsisi? Bakit mo hihintayin na wala ka na makain para magsisi? Kapatid, that's the Word of God. And that's the love of God. Wala siyang plano ni isa man sa atin ay may pama. No one can take them out of my Father's hand, sabi ng ating Panginoon Kristo. At ang sino mang sa kanya ay manambal, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, may kaparusahan. Pero hindi po titigil ang Diyos. Kapatid, gano'n ka ba katibay? Gano'n ba kasama? Kailangan bang ma-experience mo po ang ilang klaseng bagyo na lumubog ang bahay mo? Mawala ang pamilya mo bago ka magsisi. Hindi ho tayo titigilan ng Diyos hanggang hindi tayo nagbabalik loob sa Kanya. Yun po yung totoo. Naiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, sobrang mo kaming kamahal. At yun po yung mensahe ko lang ngayon. Bakit? Binigyan ako ng lakas na sabi ko kay Mami, mag-paper ako. Sabi niya sa akin, kaya mo ba? 2 days ago, I pray, Lord, give me strength and heal me. Sobrang hina ang katawan ko, but when I pray, God touched my body and healed me. And now I preach. Kasi sabi ko, may minsan napasabi niyo sa akin. And all the preachers, sinasabi nila na ganito, which is I'm telling you, hindi po hahayaan ng Diyos na isa sa atin ay may mapahamak. Bakit niya ginalaw dito pong signs? Ano po yung mga signs na yan? Bakit niya? Dahil ang mga tao po hanggat hindi po nasasaktan, ayaw magsisi. Hanggat hindi nasusugatan, ayaw magsisi. Naalala ko po ang mga Israelita. Sobrang tigas ng ulo nila. Dumaan po sa time ni Jeremiah. Dumaan sa time po ni Ezekiel. And dumating sa time ni Daniel. Ang titigas pa rin ang ulo nila, pero ang Lord tapat pa din. Ganun po ang Diyos. Pero tatandaan niyong mabuti ito. Marami mang verse kayong matandaan, pero niyo kalimutan to. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Lahat ho'y maliligtas no matter what. Tatagal po itong tribulation at hahayaan ng Diyos ng tao'y magsisi. Alam ng Diyos na ang tao'y may kakayahang magsisi sapagkat we are wonderfully and fearfully made by God. Kaya mga minamahal kong kamanggagawa, don't give up. Kung nakikita naman ninyo nagpagod kayo, nag-solve kayo, nag-follow up kayo, wala nangyari. Look at what happened to Jeremiah. Wala. Pero the next generation may naganap. Naging tapat siya. Naging tapat siya. Kung sa panahon natin ang ikinatatakot natin ay lalo ang may mga kayamanan, yung mga maraming ari-arian, tandaan niyo mo mabuti. We cannot possess any possession in this world.
Ni mahirap ni mayaman, wala ho pa para pagdating po ng gera, ito po yung totoo. Tanungin niyo po yung umabot ng World War II at ito po'y sigurado. Pag ang gera ay dumating, mawawala ang batas. Mawawala ng value ang pera. I remember the time na kinukwento ng ang pera po ay walang halaga. Kaya yung mayaman at mahirap, pareho na. Yung lupa, gaano man karami ng lupa niya, wala na yung kwenta. Sapagkat yan ay hindi atin. Sa panahon na binigyan ka pa ng kapangyarihan na mamahala, gamitin natin to upang maraming makakilala. Maaring hindi lahat ho tayo pastor kagaya ko. Kagaya ninyo, hindi tayo lahat missionary na ayaw nilang gawin. But kapag ikaw ay pinayaman ng Diyos, binigyan ka ng maraming ari-arian, binigyan ka maraming lupa, ibig sabihin, naging mabuting katiwala ka. At hindi ka man nagpipreach. Kung ikaw ay ginagawa mo yung pag-ibig ng Diyos, mag-invest, tulungan sila, pakainin sila, alagaan sila. Kahit hindi ka mag-preach, pupunta yan sa church mo kung saan ka na doon. Kaya hindi lang po tayo, yung lahat na mayayaman, mapera, kayo po ay mga evangelist. You can use that money to invest in heaven. Do not store up your treasures on earth. Store up your treasures in heaven. Ano nga ba magagawa? Tignan nga natin. Biglang nagalit si PBBM. Bigla pong binomba po niya yung barko ng China. Ano po mangyayari? Diyan na yung Amerika. Diyan na yung Japan. Diyan na po lahat. Magkakagulo na. Ay sa palagay niyo po ba magkakaroon pa ng value yung pera ninyo? But use that money. Kung ikaw man ay niloob ng Diyos na mayaman, nalala ko po ang buhay ni yes, mayaman siya pero masama siyang tao. Nung marinig niya itong mensaheng ito ng ating Panginoon Kristo, maraming taong sumusunod at gustong sumunod sa ating, yes, maraming sumusunod, pero sumusunod lang. Hindi nila ginagawa yung pinapagawa ng ating Panginoon Kristo. But naging mayaman siya dahil ganito po siya eh. Madaya ho siya. Siya po'y katiwalaan na tax collector na sa halip na isang piso ang tax, ginawa niyang 4 na piso. So kanya lahat. So na-realize niya nung marinig niya itong mensaheng ganito, that the kingdom of God is at hand and no one can come to the Father but by Jesus, at walang makakapasok sa kundi sa naisip niya, aanhin ko yung perang to pag ako'y namatay, pag-aagawan lang ito, sino ka pupunta? So, dahil sa desire ng puso niya, eto po, para sa mga mayayaman. Hindi ko sinasabing kayo po ay masama. Gusto niyo maging evangelist. Napakadami. Umakit siya sa puno ng sycamore para ipakita yung desire niya na siya'y handang magsisi. Sa dami-dami ng tao na doon, kapansin-pansin ang ginawa ng taong ito sapagkat siya'y maliit. At nakita ng ating Panginoon, hindi po lang yung kung bakit siya naroon sa puno ng sycamore, nakita niya yung puso niya na handa niyang ibigay yung kanyang pera sa mahihirap at yung mga hihirap ng mga tao ay makilala na may Diyos na nagmamahal. Sapagkat ang lahat ng pera, walang nagmay-ari niyan. Ang nagmamay-ari lang yan ay ang Diyos. Nung ipinamahala sa kanya, naisip niya, ani ko nga ba ito? So anong ginawa? Napansin siya ng ating Panginoon, bumaba ka dyan. Tumantuwa siya. Dahil ang tinignan niya yung puso. Hindi po yung, ang dami-daming sumusunod. Pero hindi naman totoong sumusunod. Gusto lang nilang makitang nasunod. Pero hindi ginagawa. But this man ay makasalanan. Nung bumaba siya, sabi niya,
pupunta ako sa bahay ninyo. Ha? Pupunta ka din sa bahay? Sa pinapakasama niyan? Ang Diyos hindi tumingin siya sa puso. Ano niyo po nang pumunta sa bahay? So, nagsisi siya, sinabi niya, napakayaman ko, pero napakasama ko. Ako po ay mandaraya. Ako po ang gagawin ko, yung lahat ng mga siningil ko, ibabalik ko ng 4 beses. So, wala siyang pakialam sa pera niya. Ang mahalaga sa kanya, makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, may mahirap ka, ni mayaman, pwede kang maging evangelist. Hindi lang ang pastor. Dahil kung ikaw ay maraming pera, alam niyo naman po ang church, nangangailangan siya ng pera, ay nasa iyo ang pera, bakit hindi natin i-invest? Invest natin. Ang mga tao kasi kahit hindi siya nagsasalita, ang tao kasi kahit hindi siya nagsasalita, tumitingin sila sa gawa. Tumitingin sila sa gawa. At pag nakita nila ang gawa, doon sila susunod. Hindi ka mag-share, nakita nila na namimigay ka ng kayamanan mo, lalo ngayon, disaster, abay ginagawa mo ang lahat na may takot sa Diyos. Sila po, kahit hindi mo imbitahin sa church, pupunta sila sa church. Kaya, yun po yung aking encouragement po sa mga mayayaman. Anytime from now, mawawalan ng value ang pera. Anong gagawin nyo? Now, para sa mga tayo na mahihirap, paano naman tayo mahihirap? Mas lalong malaki ang magagawa mo. Dahil kahit ikaw ay mahirap, na kahit ang pera mo ay 10 kusing na lang, tapos willing ka pa rin magbigay, mas marami ka mang mawiwin dahil kita niya ang puso mo. Nakita niya na ang pagkain mo ay isang burger na lang. Wala itong kaibahan sa mayaman, marami nga lang yung hawak niya. Ang ginawa mo, hinati mo yun, ibinigay. Mas malaki po ang dating nun sa mga taong binigyan. Kaya po, ni mahirap ni mayaman, huwag niyong isipin. Pwede kang makawin. Yan po ang aking mensahe. And last, medyo napahaba na. Ito po ang ating gagawin. Sa huling panahon, bumalik man si Christine, dumating man si Leon, huwag kayong matakot sa Leon. Ito po ang inyong tingnan. This is my last verse. In Hebrews chapter 12, verse 1 to 5. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, iba-ibang klase ng witnesses. May mabuti, may masama, may nag-i-encourage, may nag-discourage. Let us throw off everything that hinders and the sin that is easily entangles us. Alisin po natin yun, yung mga maling pananaw, and let us run with perseverance the race marked out for us. Ito po yung race na iniligay ng Diyos sa atin. Run your own race. Mahirap ka man o mayaman, walang kaibahan po yun. Makakawin ikaw. Huwag mo sabihin, kaya ako hindi na makapagsaluy, wala akong pera. Kapatid, kahit kaunti ang pera mo ipamigay mo. Do not store up your treasures in earth. Store up your treasures in heaven. And fixing our eyes to Jesus. Look at this. Fixing our eyes. Huwag niyong tingnan yung bagyo, huwag niyong tingnan si Christine, huwag niyong tingnan si Leon. May Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Look on to Jesus, the author and the finisher of our faith. I will end up my message with this common story na mayroon pong isang umattend sa church na sabi niya sa pastor, hindi na po ako na-attend. Bakit? Kasi po yung mga attendees ay hindi naman po nakikinig. Nakatutok sa kanilang cellphone, kwentuhan ng kwentuhan. Hindi na po ako na-attend. Sabi ng pastor, ganun ba? Ang ginawa po ng pastor, kumuha ka ng isang basong
punuin mo ng tubig. Pagkatapos, umikot ka sa buong church at huwag mong hayaan na matapon yung tubig. So, ginawa po niya yon. Hawak-hawak po niya, nakapokus niya dun sa baso hanggang sa makaikot siya. At sabi niya, Pastor, okay na po. Ang tanong niya nakita mo ba ba may mga nagse-cellphone? Nakita mo ba may mga nagdadaldalan? Hindi po. Okay, gawin mo. Huwag kang tumingin diyan. Focus on the Jesus, the author and the finisher of our faith. And what's next? Sapagkat he is the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scoring its shame, and sat down on the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinner so that you will not grow weary and lose heart. So mga minamahal kong magulang ko, I hope this message ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan sa panahon na ating kakaharapin. Narito po ako sa Amerika at naghihintay ng tamang panahon ng aking pagbabalik. But simula ngayon, I will continue to preach at marami po akong i-reveal sa inyo na pinahayag ng Diyos sa akin habang ako po ay naghihintay ng aking kumpletong kagalingan. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong magulang ko kapatid, kung narinig mo ang mensahe at nagbigay ito sa iyo ng malalim na pag-asa, share mo po ito sa iyong kaibigan. Mahirap ka man o mayaman, magagamit mo ang panahon upang makapag-share ng gospel. Kay pastor ka, member ka o hindi, you are soul winner. Ito po yung pangako. You have not chosen me, but I have chosen you and appointed you to bear fruit, and the fruit should remain. So whosoever believes in him, and whatsoever you ask in the Father in my name, humingi na po kayo. So I will not end up this message without giving you this opportunity to accept Jesus as your Lord and Savior. Kung ikaw'y mananampalataya, renew your faith. At kung ikaw naman hindi pa mananampalataya, upang huwag ka magkaroon ng takot, take this opportunity. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. As many as those who believes in Him, He will give them the right to become children of God. At kung ipapahay ng ating labi ang ating mga kasalanan, siya dapat at tayo lilinisin. Gaano man kadami, God will not give up na patawarin ka at bigyan ng bagong buhay. And this time, inaanya po na tayo po ay yumuko, pumikit, at sa gusto pong magkaroon ng kapayapaan sa darating ng mga disaster, tanggapin po natin siya bilang Diyos na pagligtas. Sumunod po kayo sa akin sa isang mailing panalangin. Sambitin ang ating labi na mula sa ating puso ang panalangin nito. Ay pumikit at saan ka man natin itaas mo iyong kamay bilang pagsuko ng iyong buhay sa ating Panginoon Kristo. Sabihin po ng ating labi mula sa ating puso, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong buhay na salita na nagbigay sa akin ng pag-asa. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Na naisip, nasalita, at nagawa. Pinatatawad ko din
ang lahat ng mga taong nagkasala sa akin. Tulad ng ginawa mo na pagkapatawad sa akin. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Baguhin mo po ako sa lahat ng masama kong ugali, maling kinagisnan at masasamang bisyo. Ikaw nawa ang maghari sa akin. Ibaba niyo na po inyong mga kamay at ako naman nanalangin sa inyo. Dakila naming Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, inihiling ko sa iyo na isulat mo ang pangalan nila sa aklat ng buhay. At huwag mo nang hayaang mapawi yun hanggang sa iyong muling pagkabalik. Maraming salamat at huwag mo silang iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo sila sa masama. For thine is the kingdom, thy power, thy glory forever and ever. Amen. Purihin po ang Panginoon. God is with us. See you next week.